Etong ipapakita ko sa inyo ngayon ay siguradong Yamashita treasure talaga ito. Mga tanda ng kayamanan na kung saan naibaon sa kabundukan ng Pilipinas. Na-discover na ni ka-treasure hunter sa Mindanao ang ilan po sa mga ebidensya. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat isa-isahin natin itong kanya pong na-discovering palatandaan ng mga kayamanan. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na piraso. Buro ko inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ganito ang legit na ano. Ang gold. Ayan, ang legit. Yung hilat siya niya, magaspang. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindalaman. Hinautuntangan na ata sa maayong kahimtang himsog ang atong lawas. Mayad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano, no? Mga pagari ko, mga lusog ko sa tiyan, siyata no sa Cotabato City. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No? Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, Borneo, nakakarating tayo. Ito na naman tayo at may ibabahagi na naman sa inyong napakagandang topic, no? Tungkol po dito sa mga naipadala sa ating mga larawan. Mga nadiskubre na naman ng isa po sa ating ka-treasure hunter sa kabundukan na nagbigay sa atin ito. Ito pong mga Yamashita treasure marker na legit, no? Tunay na mga tanda ng kayamanan at isa-isahin natin. Ito pong kanyang na-discovering mga bato na hinugis, kinurti, ginawa ng mga kamay ng mga Hapon bilang palatandaan sa kanila pong mga kayamanang tinago dito po sa kabundukan ng Pilipinas, no? So bago natin pupuntahan itong mga sign markers na ito, ay nais po nating magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at para po umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, no? Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay mayroon na naman pong ipapakita sa inyong napakaganda tungkol po sa Yamashita treasure hunting. Ito po ay legit, no? Nakasulat, nakalagay sa mapa ng mga Hapon, no? Ito pong kanyang nadiskubre ay masasabi nating 100%, no? May nakatagong kayamanan sa lugar kung saan niya ito nadiskubre. Hindi natin alam kung gaano kalalim, no? Hindi natin alam yung pinagbabaunan, pero itong mga sign markers ang magbigay, no, ng daan, susi sa posibleng target sa kinaroroonan po nitong Yamashita treasure na ito na kung saan kanila pong nadiskubre ni ka-treasure hunter. So dyan po ito sa Mindanao na naman, no? Malaki kasi ang Mindanao, malawak. May mga lugar ng Bisaya, no? Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, Samal, no? At mga Manubo, no? Mayroon pang Bilaan dyan sa General Santos City na kung saan marami pong mga tribu na hindi pa natin nakakasalamuha itong mga taong ito. Subalit alam natin na sila ay may mga natutuklasan, no? Isa-isa lang na nadidiskubre ito
mula po sa ating mga kababayang nakatira sa mga liblib na lugar sa kabundukan. So ito nga, no, mayroon na namang isang natuklasan. Unahin natin itong napakagandang sign, no? Triangle. No? Triangle na malaking bato. No? Makikita natin na inukit talaga ng mga kamay. No? Ginawa talaga perfect triangle. At ito ay nangangahulugang Big Yamashita Treasure. Malaking treasure. No? Malaking kayamanan. Triangle means treasure, a sign of treasure, no? Palatandaan ng Yamashita treasure. Ito nga ay may tinutukoy, no? Hanapin ang mga triangles na mga punong kahoy, naka-triangle, mga naka-triangle na mga malalaking bato, no? Mga bato na nakapurmang triangle, inilagay na nakasinugang ba sa mga Bisaya pa, mga kahoy ba nga nakasinugang, no, nakatrianggulo. Kung walang makita sa taas, no, ay maaaring ibinaon, no, ibinaon ang mga bato na nakatriangle, no, kasi malaki yung bato, ibig sabihin malayo yung distansya o malawak ang distansya ng mga nakatriangle na mga batong ito. Malaki yung space na occupied sa triangle na mga bato at malaking treasure, no? Big Yamashita treasure, malaking triangle eh. No? Maliit na triangle, maliit din yung deposito, no? Kasi yung triangles ay naglalarawan yung laki niya doon po sa laki at lawak, no, ng napagbaunang Yamashita treasure. Pwedeng ito ay kampo ng mga Japanese Imperial Army. So yan po ay maghanap lamang siya ng mga sign na naka-triangles, no? Yung triangle na yun, Yamashita treasure. At pangalawa, yung parang alanganin pagong, no? Tingin ko parang pagong, yung isa palaka. No? At yun nga ay ang tinutukoy ng pagong ay creek. Yung triangle kasi hindi lang nag-iisa, no? Ang Yamashita treasure, tatlo, no? Tatlo yan, may precious stone, uncut precious stone, mayroong mga jewelries, mayroong gold, no? Gold object, no? Mayroon pa yung mga ginto talaga, pagpagong, gold bars, no? So pagong parang palaka yung isa. Yung palaka ay tumutukoy sa clay, no? Sa lupa. Yung lupa ang tinutukoy, nakalagay sa lupa, sa putikan ang object o yung bagay na ginto na pinapahanap, no? Sa putikan. At yung tinutukoy ng pagong sa creek. So parang magkatugma. Yung pagong nagsasabi sa creek, yung palaka nagsasabing sa putikan, no? Sa clay nakahalo. Yun po ang clue doon po sa mga sign na ito, no? So yung pong ibang mga markers na makikita natin na parang nakakamadang paikot na mga bato na may parang letter H, no, na design na hindi mawari, ito po ay tunnel. Maaring yung pinakamalaking Yamashita treasure, yung tinutukoy yung triangle, ay nasa loob ng tunnel na malaki, no? Always naman kapag kakampo ng mga Hapon, kuweba at saka tunnel lang yan na itinago sa ilalim ng bundok, sa gilid ng bundok, no? At always may creek. Yan ang entrada dyan. Yung creek mismo, may inilalagay sila dyan na treasure sa gilid, kabila ang gilid, or maaring sa gitna pa. So ang pinaka-target dyan, no, ay ang creek, yung pinupuntahan ng tubig, no? Yung makikita natin ay mayroong parang mapa dyan na parang naka-letter H, no? May tunnel, no, sa gilid or maaring sa creek mismo
So last marker na nadiskubre niya ay ito pong parang ahas na kubra, no? Bato siya pero hinugis na parang ahas na nakatayo, no? Nakadamba, parang tutuklaw. Yan po ay arrow. Pointer po yan kung saan nakatingin, nakaturo yan ay nandoon ang tunnel na hinahanap. Kung saan siya nakaharap ay doon po ang tunnel. Ang kubra, ang ahas ay pointer ng tunnel treasures. Ibig sabihin, nasa tunnel ang malaking Yamashita treasure na hinahanap ni Kati Itch. Yan po ay ayon, no, sa Yamashita treasure code. At alam natin na ang mga Hapon ay bihasa talaga sa paggawa ng iba't ibang estilo, no, iba't ibang style ng tunnel, kuweba at saka tunnel. May mga dati ng butas silang nakikita, no, in-improvise lang, na-improve nila at doon nila itinago sa loob ang kanilang mga daladalang kayamanan. So sa tingin ko, kung hindi ako nagkamali, no, ito ay isang uri ng ahas, kubra. So sa tingin nyo, no, sa mga magagaling dyan, pwede kayong mag-comment sa inyo pong pananaw, sa inyo pong analyze dyan po sa bato na kanya pong natuklasan, para po matulungan natin. Hindi lang naman ako ang tama, posibleng kayo ay mayroon ding alam na kung saan yung alam ko ay hindi ko alam ang alam ninyo at hindi ninyo alam ang alam ko. Kaya nga tawag doon ay magtulungan para mabuksan, no? Hindi tayo selfish, hindi tayo bashers, no, na iba-iba ang mga sinasabi. Ako ay nakikinig sa lahat ng opinion, no? Open-minded, yan po ang tama na pamamaraan sa isang tao. Hindi po close na tayo lang ang magaling. So lahat tayo ay magaling, may kanya-kanya tayong galing. Kaya nga nagtatanong din ako, hindi ako one-sided, no? Lahat ng side, no, lahat ng anggulo ay tinitingnan ko at alin doon ang mas mabigat, alin ang mas maganda. Kasi lahat naman yan may eksaktong idea, no? Pero mayroon talagang pinaka. Kaya yun ang mga magagaling ay pinapag-usapan kung alin doon ang pinakamabuting pamamaraan o idea. Yan po ang totoong tao, no, na marunong mag-isip. So yun po, no? Yun po ang ating masasabi, na ang Yamashita treasure na yan na kanyang hinahanap ay nasa loob ng tunnel, nasa gilid ng creek o nasa creek, no? Ayon doon sa pagong na makikita natin. Yun kasing description ng o yung image na makikita natin sa bato na parang palaka, parang pagong, mas nangingibabaw sa akin ang pagong. Paningin ko, pagong talaga ito, no? Hindi ito palaka. Kaya sa mga magagaling na naman, tanungin naman natin sila kung ano ito. Sa aking paningin, pagong. Sa inyo kaya, ay explain nyo lang sa ating comment section, no? Ano po inyong paningin dyan. So, creek, tunnel, yun po ang hanapan. At yung mga iba pang deposito, hanapin dun sa nakatriangle ng mga bato, no? Kung wala sa itaas, nakatago, tutuklasin. Mga punong kahoy na naka-triangles. At yan po ay malapit sa mga lumalabas na tubig, no? Maaring may lumang tabay dyan, balon, o nilalabasan ng mainom na tubig, water spring. Doon ay possible na mayroong mga deposito dyan, no? Kasi triangles yan, marami yan, 3. O may mga giveaways pa na nakakalat lang sa area. So yan lang po. Sana po ay nag-enjoy kayo, no? Nagkaroon tayo ng idea tungkol po dito sa malupit na discovery ng isa po sa ating ka-treasure hunter. No, salamat po sa mga nagpapadala sa atin ng larawan, videos, no? Kayo po ay walang sawa na nagpapadala, nagbibigay sa atin ng mga larawan. Kasi kung wala itong mga larawan, walang video, wala tayong mai-content. So tayo ay nagpapasalamat sa inyo, no? Walang sawa ang inyo pong pagsuporta at pakikinig sa atin pong
talastasan, no, tungkol po sa Yamashita treasure hunting. Hanggang dito na lamang po. At ulitin ko, salamat, no? Maraming salamat sa inyo pong panonood.